Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. So yun mga boss, kamusta ang buhay-buhay natin dyan? Pasensya na, ngayon na lang ulit po nakapag-upload kasi sobrang busy nung nasa bakasyon na tayo. So ngayon back to work na tayo. Pag may time, makakapag-upload tayo ng video. So ako po yung inyong lingkod at ako po yung nasa likod ng ER Works. At ito pong bagong episode natin ay ating papamagatan ng ER Talks. Pag-uusapan natin ang mga common na katanungan ng mga baguhan sa sound industry. Para din na kayo magtanong sa FB. Kasi minsan yung sagot doon, hindi lahat matino. Tapos out of topic yung iba. Diba? At ang topic natin ngayon ay anong brand ng amplifier ang magandang gamitin? Kasi madami ang nagtatanong sa FB o sa YouTube. Boss, maganda ba ang brand na ito? Boss, anong brand ba yung magandang bilhin? Boss, anong brand ba yung matibay? So, pasensya na kung di ko kayo maisa-isa. So, sa sobrang dami nyong nagme-message. So, sa video na lang na ito, sasagutin natin lahat ng inyong mga katanungan. So, at isa pang dahilan bakit di ko masagot lahat kasi hindi naman lahat ng brand na hawakan ko na or nagamit ko na. So, ang gagawin ko lang, magbibigay ako ng tips sa inyo kung paano kayo pumili ng brand ng amplifier na inyong gagamitin. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. So, ayun no, siguraduhin lang po natin na nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel at nakafollow ka na sa ating FB page at FB account. Kasi tulad ng pinangako, pag umabot tayo ng 10K, magpapa-giveaway po tayo. So, abang-abang na lang po. So, i-reveal natin yung giveaway natin pag malapit na lang tayo mag 10K. So, maraming salamat po sa suporta. So, balik tayo ngayon sa topic natin about kung anong brand ba ng amplifier yung dapat nating bilhin or magandang bilhin. Ano ba nga ba ang mga factors na ating dapat i-consider pag bibili tayo ng amplifier? Ang pinakauna at pinakaimportante sa lahat ay ang budget. Bakit? Kasi kapag bibili tayo ng amplifier, syempre, dapat una nating i-consider talaga yung budget natin. Kasi naghahanap ka ng malakas, naghahanap ka ng matibay, naghahanap ka ng magandang brand, pero yung budget mo pang budget meal lang pala. So, useless yung ating paghahanap ng magandang brand kung yung budget mo pala ay pang budget meal lang. So, dapat nating isalang-alang talaga yung ating budget. Kung ano lang yung makaya ng budget natin, yun na lang. Huwag na nating pilitin yung mga hindi natin kaya. So, tatalakayin natin yan mamaya kung ano ang mga iba pang factors. Doon papasok yung budget natin. So, proceed tayo doon sa ating next topic, next na factor. Ito ay ang quality. So, kung nakapag-decide na tayo sa budget natin, doon din papasok yung quality ng isang brand ng amplifier. So, expected mo na kung budget meal, yun ay medyo low quality lang. Pag nasa kalagitnaan, yun yung medyo may quality. Tapos kapag
mga high-end naman o yung mga branded na amplifier, yun po yung mga medyo pricey yung budget. Kaya dyan pa lang makikita mo na kung ano yung quality ng amplifier. Ay makikita mo yun sa presyo. So, natapos na natin yung sa quality ng amplifier, brand na dapat nating bilhin. So, dito papasok yung reliability. Reliability is kung gaano katibay or gaano kung mga gaano katagal siya natin magamit at gaano siya katagal bago masira. So, doon papasok yung reliability. So, expected na natin pag high quality yung amplifier, syempre, mas reliable ito. Kung nasa middle naman, reliable din naman. At yung problema sa mga low budget na amplifier, yung reliability niya, doon tayo nagkakatalo. Kasi paano natin malalaman na reliable yung amplifier? Ganito po, simple lang. Isang tip ko po to sa inyo kung paano nyo malalaman. Maghanap kayo ng mga technician or sumali kayo sa page ng mga technician na nag-aayos ng amplifier. Tanungin nyo or tingnan nyo sa mga post nila kung anong amplifier palagi yung kanilang nire-repair. So, doon pa lang makikita nyo na kung ano yung mga amplifier na reliable. Kung reliable ang mga amplifier brand, hindi nyo masyadong makikita sa mga repair shop. Meaning, tumatagal siya ng mga ilang taon at mga matagal na gamitan, hindi pa ito nasisira. So, yun ang isang tip ko sa inyo. Maghanap kayo ng pwede din naman kayong sumali sa mga group. Meron doon mga group na mga technician. At pwede kayong sumali sa ating FB group pala, yung All About Sound System. Kasi yung mga member doon ay iba, mga technician. At mag-a-add pa ako ng mga ibang member para maging maganda yung ating discussion sa group. At maraming sumagot sa inyong mga katanungan. So, isa yung importanteng tip kasi syempre kapag bumili ka ng low budget na amplifier at yung low quality, isa ka ulit sa mga magiging customer ng mga technician na iyon. Sigurado talaga yon. So, doon pa lang mag-isip-isip ka na kung sulit nga bang bumili ng low budget at low quality na amplifier kaysa mag-ipon ka at magantay at bumili ng kahit nasa middle lang na quality. Hindi, wag na yung mga high-end kasi sobrang mahal naman yun. Meron namang maganda yung quality pero hindi naman medyo kamahalan. So, yun no, doon yun yung tip para malaman yung reliability ng amplifier. So, ang next naman ay ang origin or made in ano ba yung amplifier. So, madami ang misconception dito, no? Kung kung saan yung origin or saan ginawa yung amplifier. So, pag sinabing US made, matik na yon na high quality talaga yon. At mga Europe made, iba pang mga malalaking bansa. So, ang misconception dito, pag sinabi kasi ng iba na China made, papasok agad sa isip nila, ay peke to. Ay pangit to. China lang pala. Hindi po ganun yun sa ngayon. Kasi, marami na pong labas yung China na magagandang quality ng amplifiers. Depende na lang po yun sa budget nyo. So, ngayon, makikita nyo, maraming brand na ng amplifier yung lumalabas, diba? Madali na po kasi mag-rebrand ng amplifier. Tawag doon, rebranding.
Kung makikita nyo, halos pare-pareho na yung mga itsura, pare-pareho na yung mga laman ng mga amplifier kasi nire-rebrand lang nila yun. So, yung mga manufacturer ng high quality na amplifier sa China, nag-offer sila ng rebranding. So, pwede mong palitan yung pangalan ng amplifier at gawin mo ng sariling brand mo kung may budget ka. Pero may minimum silang order, mga like pinakamababa siguro 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces. Kaya kung mapapansin nyo, dumadami na yung brand ng amplifier kasi madali na ngayon mag-rebrand sa China. So, dun po makikita natin na maganda po yung makikita natin na madami na po yung brand na lumalabas dito sa atin. So, doon papasok yung tanong, pangit nga ba pag made in China? Hindi naman po pag sinabing made in China, peke na agad. Kasi yung mga malalaking brand ngayon, halos lahat po ay produced in China, manufactured in China. Nakalagay, engineered in US, manufactured in China or produced in China. So, yung kanilang design na-design sa ibang bansa pero sa China nila pinagawa kasi mura yung labor doon. Kaya yung mga factory doon, in-offer nila yung sila mismo yung gumagawa ng mga high-end brand na yon, nakaklone nila yung mga high-end brand at in-offer nila for rebranding. So, may lumalabas na mga bagong brand ngayon. So, ang pagkakatalo lang dun ay yung quality ng pyesa na ginagamit. Dun lang po tayo magkakatalo. Malalaman mo din yan sa presyo. Pag nakita nyo na sobrang mura naman ang presyo ng amplifier, pero parang kamukha lang din naman nung mga mahal, dun kayo magduda. Kasi ba't ang layo ng presyo na yun, ng isang brand na yun, kesa sa mamahaling brand? Kasi yung pyesa na nilagay nila ay tinipid lang. For example, sa cellphone, 'di ba? Yung cellphone, merong premium copy, merong clone, merong class A, merong fake. Yun po kasi ay depende sa budget mo pag magpagawa ka doon sa may China. Ang yung quality ng gamit ay depende sa budget mo. Kung gusto mo yung premium copy yung ibibigay nila, pero yung presyo hindi din magkakalayo sa original. So, doon yung basehan natin, yung kung made in China yung amplifier, una talagang babasehan natin yung presyo at sa mga components. At doon natin din malalaman yan kung maganda ang quality pag sa mga technician. So, yung sinabi ko kanina, nagko-connect po yan lahat. So, pag maganda yung quality, hindi mo masyado makikita sa may pagawaan. At kung yung low quality naman, sandamakmak yan sila. Nagkalat na sa mga pagawaan. So, eto yung isang factor na masasabi ko kung yung pinagtatalunan ng lahat. Kung made in China ba, ang amplifier, pangit na ba? So, depende po kung anong brand yan kasi nire-rebrand lang naman yan galing China. So, hindi po lahat ng made in China ay fake. Meron din magandang quality. Nakadepende lang po yun sa pagkilatis natin. For example, sa power supply, yun yung pinaka-importante. Yung mga murang brand ngayon, yung mga power supply na ginagamit, kalimitan, aluminum. Doon po sila makakatipid. Kasi yung cost ng aluminum is much more less than sa cost ng pure copper. Binabawi lang nila para malesen nila yung price. Tapos, sa may kanya namang power transistors tsaka sa mga pyesa niya, meron nilalagay minsan hindi original, mga class A lang. Kaya yun palaging may sumasabog,
may pag-testing mo pa lang, muusok na kasi yung components na nilagay nila ay class A lang. Yung mga maximum voltage na kaya niya ay mababa lang. Kaya madaling pumalya yung mga components. Iba talaga pag original components yung ilalagay natin kasi kaya niyang mag-handle ng matataas na voltahe. Isa po yun sa ating i-consider. So, next naman is yung lakas ng amplifier. Dito papasok yung budget pa rin natin. Kung gaano kalakas na amplifier yung dapat yung bilhin. Kung pambahay lang naman, di na kailangan yung sobrang lakas. Kung yung pambattle talaga, so doon tayo sa mga middle or sa high-end. Ang problema pala, isa palang problema sa high-end na mga imported na amplifiers ay yung parts availability. So, sa ngayon, mas practical kung sa practical lang, mas maganda pang bilhin yung made in China na original parts kesa sa made in US na yung mga original talaga kasi sobrang hirap pong hanapin minsan yung mga parts niya. Yung schematic, napaka-complicated. So, yung sa experience lang namin na as a technician, mas maganda for practical use lang kung ayaw mo mapagastos, doon ka na sa mga good quality na made in China. Or, kung gusto mong walang sakit sa ulo at madaling i-repair, mas recommended ko pa yung mga DIY na amplifiers. Madami na pong gumagawa dyan ng mga katek natin na yung outcome is pareho lang yung itsura sa mga ready-made. Kasi yung DIY amplifiers, modified na yun. So, yung mga problem sa mga typical na amplifiers, sa mga factory-made amplifiers, nirectify na nila. Mas pinatibay nila yung DIY amplifiers para wala silang back job. So, yun yung isang recommendation ko sa inyo kung bibili kayo ng amplifiers. So, yun lang, no? Yung mga tips natin sa ngayon. So, hopefully, gawa pa tayo ng part 2 nito. Kasi kung medyo nabitin pa kayo sa mga tips, magbibigay pa ako ng maraming tips sa inyo. Hopefully, tuloy-tuloy na natin yung ating upload. So, abang-abang lang sa mga next natin na upload. At palagi kong pinapaalala sa inyo. Hindi pa ako perfecto, tao lang din po ako. So, kung may mali man akong nasabi, feel free to correct me. Tumatanggap naman ako ng mga suggestions kasi merong iba dyan na mas magaling pa sa akin. So, comment nyo na lang kung ano pa yung hindi ko nasabi or mga mali kong nasabi. Kasi para makatulong din naman sa ating mga viewers dyan. So, yun lang po. Maraming salamat po ulit sa inyong suporta at sa patuloy na pagtangkilik sa ating YouTube channel. So, maraming salamat po and God bless us all.